Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa ilong Islam, alhamdulillah, salamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at palagyan natin humingi ng tulong o tawad sa Kanya sa lahat nating mga kasalanan na gawa at sa lahat ng kasalanan na ating alam at hindi natin alam. At mga kapatid, alhamdulillah, ating hingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang pagtibayin at ipagpatuloy sa paggawa ng mga mabuti, paggawa ng mga pagsamba sa Kanya, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Huwag nating maliitin ang la nahqiranna min al-ma'rufi shay'a, huwag nating maliitin ang kakaunting mabuting gawain. Huwag nating maliitin ang kakaunting gawain, no? Lalo na ngayon sa buwan ng Ramadan. Kabilang sa mga kakaunting gawain ay ang pagkuha ng dumi sa daan, pagkuha sa daan ng nakakasira, pagbati ng salam sa ating mga kapatid, at pag-smile sa ating mga kapatid na mga Muslim. Yan ay sa tingin natin na maliit lang na gawain, pero wag mo yang maliitin kasi baka yan ang tutulong sa iyo kapag ikaw ay kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang paraiso insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid, katakutan natin ang paggawa ng masasama. Katakutan natin ang paggawa ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga kasalanan ng panlilibak, kabilang sa mga kasalanan ang pagsisinungaling, kabilang sa mga kasalanan ang pananakit natin sa ating kapatid na Muslim o sa ating kapwa-tao. Yan, katakutan natin yan mga kapatid. Dahil yan ay kabilang sa mga dahilan na pigilan ni Allah subhanahu wa ta'ala o pigilin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga biyaya. Hindi darating sa atin ang ating biyaya. Kumbaga, darating man pero ito ay ipahuli. Gayon niyang late ang ating biyaya na kumbaga para sana sa atin sa araw na ito, pero hindi niya ito binigay sa atin dahil sa mga kasalanan ng ating mga ginawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu." Tunay na sinabi ni Propeta Muhammad ng isang tao na haram, kumbaga hinaram sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya. Para sa kanya sana ang biyaya na ito, pero dahil sa kanyang kasalanan, hindi ito binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang mga biyaya? Ano ba ang mga biyaya na sa ating paningin? Ito ay biyaya. Una, pera. Pangalawa, pagkain mga kapatid. Pangatlo, mga anak. At pang-apat, bahay o sasakyan na ating hinahangad. Para sana sa atin ito, pero dahil sa ating kasalanan na ating ginawa, hindi tayo tumigil sa ating paninirang kapwa, hindi tayo tumigil sa panlilibak, hindi tayo tumigil sa pagsisinungaling, at hindi tayo tumigil, hindi tayo nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinipigilan niya ang paggawa natin, pinipigilan niya ang biyaya na para sana sa iyo, sa iyong biyaya na iyon. Kaya mga kapatid, ang katakutan natin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo makagawa ng kasalanan kay Allah, huwag nating kalimutan na magbalik loob kaagad sa Kanya. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Sinabi ng Allah, maliban yun sa mga taong nagtauba at nagbalik loob at gumawa ng mabuti
Wa amila amalan saliha, gumawa ng mga mabuting mga gawain, kundi ibig sabihin sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya nagtauba na sa kanyang mga kasalanan ginawa, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kumbaga, papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala o gagawing mabuti ang iyong lahat ng mga masasamang mga gawain. Halimbawa, ang iyong mga masasamang mga gawain ay meron kang 1 kilo na masamang gawain. Dahil sa pagtauba mo at gumawa ka ng kabutihan, sincero ka sa iyong paggawa ng kabutihan at paghingi ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung 1 kilo mong kasalanan ay gagawing 1 kilong kabutihan yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kang 1 mundong kasalanan dahil ikaw ay nagtauba at gumawa ng mga kabutihan, gagawin yung 1 mundong kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, mga kapatid, mga magulang sa reliyong Islam. So ngayon, ipagpatuloy natin ang ating hadith na makukuha insyaallah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kumbaga, saan naman tayo? Okay, ito nandito na tayo sa hadith ni Aisha, pang 13 na hadith. At ito ay patungkol pa rin sa pagbiyahe, no? Na ikaw ay kumbaga ay hindi na patungkol sa pagbiyahe. Tapos na tayo sa chapter ng pagbiyahe. Ngayon dito naman tayo sa tinatawag na qada o di kaya ang pagbayad ng ating fasting, no? An Aisha radhiyallahu anha qalat كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, meron akong fasting, meron akong kumbaga fasting na hindi ko kayang gawin sa buwan ng Ramadan. Hindi ko kayang gawin sa buwan ng Ramadan. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانٍ. Meron akong fasting na hindi ko kayang gawin. Hindi ko siya kayang gawin maliban na lang sa buwan ng Sha'ban. Ang buwan ng Sha'ban, di ba, before ng Ramadan? So dun sa buwan ng Sha'ban, kumbaga ibig sabihin, nagpaparami si Aisha dun ng fasting. At doon niya binabayaran ang kanyang mga utang. Ang kanyang mga utang sa buwan ng Sha'ban. Kanyang mga utang sa buwan ng Ramadan. Ano ang lesson na ating makukuha dito, mga kapatid? Ang ating lesson na makukuha dito, na yung utang mo sa buwan ng Ramadan, pwede mo siyang bayaran sa loob ng 1 taon. Basta wag mo lang paabuti ng susunod na buwan ng Ramadan. Yung mga utang natin, wag lang nating paabutin sa susunod na buwan ng Ramadan. Kahit pa na sa Sha'ban mo ito babayaran, ay pwede mo itong bayaran insyaAllah subhanahu wa ta'ala, as long as mabayaran mo siya. Pero mas mainam talaga, mga kapatid, na kumbaga, dahil kung ikaw na mismo nakakaalam sa iyong sarili, balil insanu ala nafsihi basira. Ikaw na mismo nakakaalam sa iyong sarili kung kaya mo ba ito pagdating ng buwan ng Sha'ban, huling buwan bago pumasok ang buwan ng Ramadan. Mapapastingan mo ba ito o hindi? Kung hindi mo mapapastingan sa buwan ng Sha'ban, fastingan mo na sa mga buwan na before nito. Kumbaga, ubusin mo na, bayaran mo na lahat yung mga utang mo sa buwan ng Ramadan. Basta ang pinakamalaking lesson natin makukuha dito, mga kapatid, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dahil ito naman talaga ang ating topiko ngayon, ang kumbaga isang hadith lang sa isang araw, insyaAllah, no? Na ang nakuha nating lesson ngayon is ang utang natin sa buwan ng Ramadan ay pwede nating bayaran
sa loob ng isang taon, basta wag lang tayong datnan or umabot sa susunod ng buwan ng Ramadan. Dahil kapag dumating na ang susunod ng buwan ng Ramadan, kumbaga binigyan tayo ng malawak at mahabang panahon ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon na bayaran ng ating mga utang sa buwan ng Ramadan. Pero atin itong ating pinabayaan, hindi natin binigyan ng importansya ang pagbayad ng ating utang sa buwan ng Ramadan at nabutan tayo ng susunod na buwan. Tayo ay magkakasala na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lang ng salatul zuhur. Binigyan ka ng oras ni Allah ng salatul zuhur hanggang salatul asar. Pagdating ng salatul asar, hindi ka nakasala ng salatul zuhur, dun ay nagkakasala ka na. So ganoon din mga kapatid, na ang buwan ng Ramadan, ang utang mo dito, huwag mo nang paabutin pa sa susunod ng buwan. Tapusin mo na kaagad ngayon. No? Sa hindi pa dumating ang susunod ng buwan ng Ramadan, bayaran mo na para hindi ka magkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ko ka, Ustad. Ha? Islam ko. Sige ko.